Mga kaibigan, magandang gabi sa inyo. Ngayon ating ipagpapatuloy ang ikalawang yugto tungkol sa nakaraan ng aking mga ninuno. Nabuntis ang lola ko ng isang engkanto dahilan na sila ay lumisan sa aming bukirin. At doon sa kanilang bahay sa Banwa sila naninirahan. At lumipas ang mga panahon, ipinanganak ang ating bida na si Eka. Si Eka ay walang katulad, walang kasing ganda at lalong hindi ito maikukumpara sa ibang bata dahil ito hindi pangkaraniwan. Nung ipinanganak ito ay walang kahirap-hirap, tanging mga aso lamang ang sobrang ingay dahil sa kanilang mga tahol. Ang araw ng kapanganakan ni Eka ay siya ring pagdurusa at pagpakamatay ng ating Panginoong Diyos sa cross na si Papa Jesus, Biyernes Santo, around 6 p.m. Habang lumalaki si Eka, ay lapitin ito ng mga paru-paro at mga alitap-tap. Maging ang mga hayop na ayaw ng mga engkanto tulad ng aso, pusa ay lumalapit din sa bata. Kaya ito'y hindi mo mapagkamalang anak ng engkanto. Si Eka hindi mo matatawag na maganda o napakaganda. Kumbaga, hindi sapat lang ang tawagin siyang maganda dahil kung may mataas pa sa isang maganda, yun ang tawag sa kanya. At doon na nagsimula ang salitang Diyosa. Mala Diyos ang ganda kasi nga ang ating tagapagligtas na si Papa Jesus ay sobrang gwapo. Kung ito'y ating ilalarawan, walang katumbas na kagwapuhan, kaya siya'y tinawag na Diyos Ama. Kaya kung ito'y sa tao, Diyosa. Pati mga tao sa kanilang lugar at karating barangay ay dinadayo nila sa Eka, lalo na ang mga bata, dahil ito'y nagpapasaya sa kanila. Lumalaki si Eka na pala kaibigan at masayahin. Ito'y in-expose nila sa maraming tao para ito hindi malapitan ng engkanto, lalo na sa kanyang ama. Habang papalaki si Eka, mas lumulutang ang taglay nitong kagandahan ng isang diyosa, kaya minabuti nilang lumipat sa Bohol para ito'y hindi masundan dahil noong unang panahon may mga paniniwala ang mga matatanda na pag itinawid mo ang isang tao sa dagat, ito hindi na masusundan ng mga engkanto. Pero gusto muna ni Eka na tapusin ang elementarya bago sila lumipat. Bukod sa Diyos na mukha ni Eka, siya rin ay may taglay na katalinuhan na mas lamang sa lahat, kaya lahat ng guro nito ay napapahanga sa kanya. Matapos ang 6 na taon, ay nag-graduate na si Eka sa elementarya at bitbit nito ang pinakamataas nitong award na valedictorian. Pagkatapos ng graduation ay malungkot si Eka dahil ito na ang panahon na sila'y lumisan na sa lugar na ito. 12 taon na si Eka. Sa panahon ito ay dalaga ng ating bida. Kinabukasan makalawa, nag-impake na ang buong pamilya para sa mahabang biyahe papuntang Bohol. Halos maiyak sa Eka sa mga kaibigan na nagpapaalam sa kanya. Kailangan nilang umalis dahil ayaw nilang mahuli ang lahat at babawiin na si Eka ng kanyang ama. Dahil sabi ng albularyo na si Uncle Leon na lagi raw nagpaparamdam kay Eka ang mga bantay nitong diwata. At darating ang panahon na babawiin ito. Araw-araw napapansin pala ni Eka na may kakaiba sa paligid niya. Napapansin niya rin na parang meron siyang Anghel de la Guardia. Sabi pa ng aming albularyo na iba't ibang diwata raw ang nakabantay kay Eka araw-araw. At ito hindi siya iniiwan kahit saan siya paroroon.
sa kapahamakan at sa mga sakuna. Umalis na ang buong pamilya patungong Bohol. Sa biyahe pa lang, nahihilo na si Eka, nanghihina at halos himatayin ito. Ni minsan hindi pa ito nangyari kay Eka, pero nagpatuloy pa rin ang buong pamilya sa paglikas. Bago sila umalis, nag-iwan ng payo ang albularyo na piliting umabot ng mabilis si Eka sa barko para ito hindi masusundan at makabawi sa kanyang lakas dahil ito'y dadaan ng isang matinding panghihina at pananakit ng tiyan. Pero huwag kayong mabahala, hanggat hindi niya pa oras, hindi siya babawiin ng kanyang ama, kaya ito'y magsu-survive. At sa wakas, narating din nila ang lugar kung saan sila magsisimulang muli. Habang nagpapahinga sa Eka sa duyan, pansin ng kanyang ina ang pagbabalik nito sa dating sigla. Mga kaibigan, patuloy niyo lang pong subaybayan ang ating kwento. At naway mag-iwan ito ng marka sa inyong alaala.